Naghahanda ang La Union dahil isa ito sa mga lugar kung saan posibleng maglandfall ang Tropical Storm Maymay. Hindi bababa sa 7 probinsya ang nasa ilalim ngayon ng Signal Number 2 dahil sa bagyo. Sa gitna ng masungit na panahon, umapela na ang provincial government na ituloy na ang nakabinbing flood control project sa probinsya. Live mula sa San Juan, La Union, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, malakas na ba ang hangin at ulan dyan? Mayan, Maricel, sa mga oras na ito, nasa katamtaman hanggang paminsan-minsan ay malakas na ulan ang bumubuhos dito sa malaking bahagi ng La Union, dala nga ng bagyong Maymay. Actually, nagsimula itong maramdaman bandang alas 5 ng hapon kanina at nagtuloy-tuloy na. Ang masaklap, sinasabayan na rin ito ng malalakas na hampas ng alon sa may mga coastal areas. Walang patid din na buhos na ulan ang nararanasan ngayong gabi. Sa mismong poblasyon, wala na halos mga tao sa lansangan. Bagamat wala pa namang baha, pero kakaunti na rin din ang mga motoristang bumabiyahe. Sa kabila naman ng masamang panahon, namataan pa rin namin ang ilang lalaking tuloy sa pagligo sa dagat. Di nila alintanang naglalaki ang mga along humahampas sa dalampasigan. Bago ito, ilang beses nang umikot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa may coastal area. Yan ay para magpaalalang umiwas muna sa pagsuswimming at iba pang water activities ngayong may bagyo. Kahit nga ang surfing na sikat sa La Union, pinaiiwasan din muna ng provincial government. Samantala, nag-double time naman kaninang umaga hanggang tanghali ang maraming residente para paghandaan ang epekto ng bagyong Maymay. Pero nakiusap na rin ng mga tauhan ng barangay na lumikas na habang maaga pa. Mahirap daw kasi mag-rescue sa kasagsagan ng malakas na bagyo. May ilang agad namang sumunod gaya ng mga senior citizen. Siniguro naman ng La Union Provincial Government na nakapreposition na ang mga relief packs at iba pang food supply sa kada LGU mula pa noong Hunyo. Narito ang kanilang mga pahayag. Naranasan ko po yung typhoon Emong saka yung uwan, pero ngayon po first time ko dito sa tabing dagat. Ito po yung nasalanta last year. Kaya takot po ako nararamdaman. Kawawa naman po kasi yung mga rescuer natin pag ganitong, lalo na dito sa dagat, pag tumaas na yung alon, pati yung sasakyan kawawa. Hinihiling din ng pamahalaang panlalawigan na matuloy na sana raw ang mga nabinbing mga flood control projects sa probinsya. Bukod sa silted o mababaw na kasi ang mga ilog, hindi na raw kinakaya ng ilang drainage system yung dami ng ulang bumabagsak sa lugar na nagre-resulta naman ng pagbaha. Pakinggan natin ang paliwanag ng gobernador ng probinsya. Yung volume ng tubig na bumagsak, hindi talaga ma-accommodate nung mga drainage system natin and all that. Imbes na dati parang lagoon or field, no? Because of progress, natatabunan yan and now buildings are there. So kahit pa paano, wala nang tatakbuhan yung tubig. Mayan, Maricel, sabi ng Office of Civil Defense Region 1, nakataas na rin ng red alert status sa buong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dito nga sa buong Ilocos Region. Ibig sabihin, talagang intensified. Ngayon, yung mga monitoring, reporting at interagency coordination habang mas nagiiwan pa ng epekto ang bagyong Maymay dito sa rehiyon. Maricel, Mayan. Mon, isa lang sa akin, masasabi ba natin na the worst is over dyan kung nasaan ka, dyan sa LU, hindi na lalakas pa yung ulan or kung lalakas man hanggang kailan? Kasi alam mo yung LU, sabi mo nga, di ba, surfing. For sure, marami dyan ngayon mga kababayan natin, baka malungkot, hindi nakakapag-surf. Yes, unahin ko na yung sa surfing, Mayan, no? Kasi nga actually yung mga surfers, yan talaga yung habol, yung mas malataas na alon, mas talagang, mas may thrill technically, sabi nga nila. Pero ngayon, ang sabi nga ng pamahalaan, they're discouraging it, no? Para nga maiwasan din yung mga possible na aksidente kung may mangyari man. At pangalawa, yung inaasahan pa na maaaring lakas na maging bagyo dito sa bandang La Union, posibleng maramdaman daw hanggang mamaya pang madaling araw. Kaya kumbaga ito, yung katamtaman na sinasabi namin hanggang malakas na buhos ng ulan, baka patikim pa lamang ito. Kanina nga umaga, talagang halos umaraw pa dito sa probinsya. Kaya nga sabi namin parang yun yung mga katagang calm before the storm. Kaya ito na, yung talagang walang tulugan na binabantayan din ngayon ng mga otoridad para masigurong maging zero casualty ang kanilang probinsya sa kasagsagan ng bagyong Maymay. Mayan.
Mon, 2 puntos lang. Una, yung sinasabi mo kanina na nag-ikot yung Coast Guard para warningan at i-discourage yung mga tao na lumusong pa sa dagat, it seems na hindi naman lahat nakikinig. So ano bang ginagawa nila dyan? Fino-force na ba nila na umalis dyan sa dagat to make sure na zero casualty? And pangalawa, I know preparation ngayon pero sabi mo nga baka calm before the storm lamang ito. So nagsimula na ba silang mag-evacuate? Naka-ready na ba yung mga evacuation centers? Mon? Can you hear me? O sige, mukhang naputol na yung ating linya. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.